Pinagdudahan ng Pangulo kung tao pa ba talaga si Daiseng, at nararamdaman niyang magkapareho sila ng mga alien ng Han. Gayunpaman, tinawag siya ng bida dahil nakikipagdeal siya sa mga parehong alien. Sa kabilang banda, naniniwala si Darren na nakuha ng Demon King ang kanyang napakalaking kapangyarihan mula sa mga tao ng Han. Sinabi niya na ang mga nilikhang iyon na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay may parehong alon ng aura tulad ng mga halimaw mula sa gate. Sinabi rin ni Darren sa ating bayani na ipaliwanag ang nakababahalang aura na nagmumula sa kanyang katawan. Damdamin ni na Dongchul at Haren na maaaring nasa panganib ang Demon King sa kasalukuyan. Dahil doon, nakialam ang direktor upang harapin ang pangulo ng asosasyon. Tinanong ni Darren ang lalaki na ipakilala ang sarili niya, at tinawag ng matanda ang sarili bilang number 1 hunter ng Korea. Ipinaliwanag ni Dongchul na si Daiseng ang pinakamahusay na manghuhuli sa buong universo, at sinabi na ang mga mata ni Darren ay sobrang bulok para makita ang katotohanan. Pakiramdam ng presidente na nilalay siya ng direktor at tinawag ang matanda na isang basurang mangangaso. Pagkarinig nito, nawala ng pasensya si Dongchul, kaya sinubukan siyang pakalmayan ni Haren. Sinabi ni Daiseng na ang kanilang planeta ay iba sa impyerno, at alam niya ang mga tao tulad ni Darren na magsasalita lamang ng katotohanan pagkatapos nilang matalo ang kanilang buhay. Pagkatapos ay nanumpa siyang bibigyan ng presidente ng pinakamalupit na palo sa kanyang buhay. Inilalabas ni Darren ang kakayahang kilala bilang Super Awakened Paladin. Nagpalit siya ng mabigat na baluti habang hawak ang martilyo at kalasag. Habang sinusubukan ng mga mangangaso na protektahan ang kanilang mga sarili mula sa maliwanag na ilaw, inihahampas ng Pangulo ang kanyang martilyo upang patumbahin ang pangunahing tauhan. Ginamit ni Daiseng ang kanyang aura skill nullification upang harangin ang atake ni Darren, na nag-iwan sa presidente na namamangha sa kanyang mga kapangyarihan. Ang Pangulo ay naitulak pabalik ng matinding puwersa. Nagtataka ang bayani kung bakit siya nagugulat, dahil gumagamit siya ng aura skill tulad ng isang karaniwang mangangaso. Nakapagbigay siya ng magandang suntok sa mukha ng lalaki, na nagpadapa dito sa pader. Si Darren ay bumagsak sa entablado na may dugo na umaagos mula sa kanyang ilong. Mabilis siyang bumangon at napagtanto na siya ay dumudugo. Siyempre, nagalit siya dito. Pagkatapos ay gumamit si Daiseng ng stealth skill, na labis na ikinagulat ng presidente. Si Darren ay nagsimula ng matamaan tulad ng isang punching bag, kaya naglagay siya ng hadlang sa paligid niya. Gayunpaman, madaling pinunit ng hari ng mga demonyo ang kalasag, dahilan upang bumagsak ang hadlang. Dumapo si Daiseng ng isang huling suntok mula sa kanyang espada. Habang sinusubukan ni Darren na humarang, natanggal ang kanyang martilyo mula sa kanyang mga kamay. Habang natatanggal ang kanyang sandata, tinanong siya ni Daiseng kung paano magiging paladin ang isang taong walang pananampalataya. Sinubukan ng Pangulo na makipagnegosasyon para sa kanyang buhay, ngunit sinaksak ng ating bayani ang kanyang espada sa dibdib ng lalaki. Pagkatapos noon, sinindihan siya ng hari ng mga demonyo na parang inihaw na manok. Ang mga apoy ay patuloy na sinusunog siya hanggang sa wala nang matira sa kawawang lalaki. Sa ganitong paraan, nakakamit ni Daiseng ang 100% na antas ng pagpapatupad at pinapalaya ang selyo ng pagbabagong demonyo ng Diyos. Isang makapangyarihang aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan, na ginagawang mas nakakatakot siya kaysa dati. Ang maliwanag na aura ay sumabog mula sa gusali at umabot hanggang sa malawak na kalawakan ng espasyo. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng armor na mukhang astig. Namangha si Daiseng sa kanyang mga kapangyarihan at nagulat na naalis niya ang selyo matapos siyang halos hindi pa matagal sa mundo. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang ikulong ang kaluluwa ni Darren Anderson. Sa kanyang mga kapangyarihan bilang Diyos-demonyo, ang kapasidad ng kanyang bilangguan ng kaluluwa ay labis na lumaki. Pagkatapos, binuhay niya ang kaluluwa ni Darren, ginawang mapagpakumbabang alipin ang Pangulo ng Asosasyon. Pagkatapos, isang news channel ang nagulat tungkol sa insidente ng pagkaputol ng gate sa Hunter Hall. Ang reporter ay nag-imbita kay Darren na magsalita tungkol sa nangyari doon. Sinabi ng Pangulo na ang ating bayani at ang kanyang koponan ang matapang na humarap sa pagkabasag ng gate. Ang mga nakatataas sa World Hunter Association ay nagtataka kung bakit pinupuri ng presidente si Daiseng sa halip na kunin ang karne na ipinangako niya sa kanila. Ang tatlong lalaki ay nahinto nang bumukas ang pinto ng silid, at sinalubong sila ng pangunahing tauhan. Isa sa kanila ay sumigaw para dumating ng mabilis ang kanilang mga tagapagbantay, may ilang tao na nagmadaling pumasok sa silid, at agad na nakita ng ating bayani ang sarili na napapaligiran ng 4 na gwardya. Hindi siya nababahala sa kanilang presensya,
ngunit isa sa mga matatandang Hangul ang nagsabi sa kanya na bawat isa sa mga gwardya ay higit pa sa isang S-rank na mangangaso. Bago pa makapag-react ang mga gwardya, hinawakan sila ng Demon King gamit ang nagliliyab na mga kadena at agad silang pinasok. Tinanong niya ang matanda kung tapos na ba sila sa kanilang mga munting pakana. Biglang nakaramdam ng takot ang mga lalaki na hindi pa nila naramdaman kailanman. Ilang sandali lamang, lumabas si Daiseng mula sa gusali matapos patayin ang bawat tao roon. Nakipagkita siya sa kanyang katulong, si Darren, at tinanong ang lalaki kung bakit 3 lalaki lamang ang nandoon sa silid. Sinabi ng presidente sa kanya na ang mga lalaking kumain ng laman ng higanti ay hindi na babalik sa Locus yung iyon. Kung malaman nila ang tungkol sa mga pagkamatay ng kanilang mga kasama, gagawin nila ang lahat para mas magtago pa. Nagtataka ang hari ng mga demonyo kung dapat ba siyang maglagay ng mas maraming babala upang makapagtagong mabuti ang mga lalaki. Biglang sumabog ang gusali, pagkatapos ay umalis si Daiseng kasama ang kanyang alagad. Ang eksena ay lumipat sa isang bar sa madilim na eskinita, at nakita natin si Aslan na nag-e-enjoy ng isang basong alak doon. Umiinom siya upang mawala ang kanyang kalungkutan dahil sa paraan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumapit si Yunam sa kanya, at nakita niyang nakatakas siya. Nang tanungin siya tungkol sa presidente, sinabi niya na si Darren ay malamang na puppet na ngayon ni Daiseng. Nagmamadali at natatakot, tinanong siya ng babae kung ano ang dapat nilang gawin. Gusto ng payaso malaman kung gusto niya ng paghihiganti o ibang bagay. Naalala niya na si Darren ang nag-alaga sa kanya mula nang siya ay maging ulila. Gayunpaman, sinabi ni Aslan na magpatuloy na siya. Sinabi ng payaso sa kanya na ang aura ng pangunahing tauhan ay nasa ibang antas kumpara sa kanila, ngunit nahihirapan siyang maniwala. Habang bumubukas ang pinto ng bar, biglang nawala ng malay ang lahat maliban sa mga mangangaso. Sabi ni Aslan na hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng aura na nararamdaman niya sa kasalukuyan. Isang babae na nakabalot sa gintong benda ang lumapit at ipinakilala ang sarili bilang Borekul, ang pangatlong ranggo sa celestial na kaayusan. Ang katawan ni Yunam ay nagsisimulang manginig, at sa huli ay nawalan siya ng malay tulad ng lahat ng iba pa. Barachil ay nakakakita ng kakaiba sa ugali ng mga tao. Ayon sa kanya, ang kanilang mga ambisyon ay umaabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng kalawakan sa kabila ng kanilang mga marupok na katawan. Takot na takot sa kanyang buhay, tinanong ni Aslan kung ipinadala ng Daiseng ang Celestial. Sinabi niya sa kanya na magpakalma dahil sinusubukan niyang iligtas ang planeta. Gayunpaman, ang mga nakahandusay na katawan sa bar ay tila hindi sang-ayon. Napansin ni Barachil na ang pinagmulan ng planeta ay sinusubukang palayasin siya. Samantala, si Aslan ay nahihirapang manatiling nakatayo dahil sa kanyang napakalaking presyon. Hinawakan niya ang kanyang noo habang pinag-uusapan ang masasamang bituin ng Hans at ang bakal na piitan sa lupa. Pagkatapos noon, binigyan niya ng marka ang payaso at sinabi na magkikita ulit sila sa lalong madaling panahon. Ang eksena ay lumilipat sa dimensyon kung saan naroon ang Hans Titan. Pinunit ni Hek-Iten ang kanyang braso at ibinuhos ang kanyang dugo sa buong lupa. Bigla, mga kakaibang nilalang ang nagsimulang lumitaw mula sa dugo. Sa loob ng ilang segundo, nagawa ng Titan na magtipon ng isang napakalaking hukbo. Sinabi niya sa mga minion na kailangan niya ng mas maraming dugo at inutusan si Ramesh na buksan ang pintuan ng dimensyon. Ipinaliwanag ng mataas na pari na ang mga nilalang sa lupa ay puno ng aether energy at kung sila ay masisira ngayon, maaabala ang kanilang mga plano. Gayunpaman, hindi ito alintana ng Titan habang sumisigaw siya kay Ramesh na buksan ang gate. Nahuli sa isang masalimuot na sitwasyon, nag-iisip ang mataas na pari ng paraan upang matiyak na ang mga obispo ay masiguro ang mga may kakayahang magparami. Sinabi niya sa Titan na maghintay dahil ang pagbubukas ng pintuan ng dimensyon ay tumatagal. Tumiko si Ramesh sa mga obispo at sinabi sa kanila na ihanda ang pintuan. Samantala, sa dimensyon ng Pantheon, ipinapakita ng sistema sa ating bayani na maaari niyang gamitin ang mga kasanayan ng impyerno sa larangan. Kaya rin niyang lumikha ng hanggang 4 na apostol. Ang kanyang mga alagad ay nagtipon-tipon kasama niya, ngunit hindi sila sigurado kung naroon sila para sa pagsasanay. Habang inilipat niya ang kanyang atensyon sa kanila, nagtataka si Soyon kung bakit may demonyong ngiti ang kanyang guro sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanila na gagawin niyang 10 beses silang mas malakas kaysa sa dati. Nagtataka ang direktor kung paano ito gagawin ng Demon King. Nagsimula si Daiseng na palibutan sila ng matinding apoy. At sinisikap nilang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Nagsisimula silang magpakasakit habang patuloy na umiinit ang mga apoy, pero sinabi ng pangunahing tauhan na tiisin nila ito. Hindi na kaya ni Soyeon kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang guro na itigil na ang kabaliwan na ito. Gayunpaman, nararamdaman ni Daeseng na kinakailangan ito dahil mayroon na lamang silang 72 oras bago sa lakay ng mga alien ng Han. Sa Korean Hunter Association, lumabas si Chairman Jung-ho kasama ang kanyang katulong, na nagsabi sa kanya na dumating na ang oras. Pumunta siya sa isang silid-pulong at umupo kasama ang branch manager at ilang iba pang mga dignitaryo. Ang screen sa harapan nila ay nagpakita ng larawan ni Darren. Ang chairman ng Chinese Association, si Wang Wei, ay nagsabi na tinawag ni Darren ang isang doomsday meeting, na nangangahulugang kailangan niyang ipasa ang kanyang posisyon. Sinabi ni Darren sa kanila na magbibitiw siya sa kanyang posisyon pagkatapos ng pulong. Gayunpaman, nais ng mga kinatawan mula sa Japan at Europa na muling italaga siya. Sa kabilang banda, sinabi ng chairman ng Russian Association, si Mikhail, na pananagutin ng kanyang bansa ang mga ito batay sa resulta ng pagpupulong. Naiinis si Jung-ho dahil ang lahat ng mga ito ay naglalaro ng politika sa napakabigat na sitwasyon. Sinabi niya sa kanila na tumahimik para makapagpaliwanag ang presidente tungkol sa dahilan ng pagpupulong. Pinasalamatan ni Darren ang matanda sa paglilinis ng sahig. Pagkatapos noon, ipinaalam niya sa lahat ang pagsalakay ng Han na magaganap sa buong mundo sa loob ng 3 araw. Habang ang ilan ay naguguluhan sa balita, tinanong ni Mikhail ang Pangulo kung kaya nitong panindagan ang bigat ng kanyang mga salita. Sinabi ni Darren sa kanila na nakuha niya ang impormasyong ito mula kay Daeseng, at lubos siyang nagtitiwala dito. Ang asal ng presidente ay bago kay Jung-ho, at nagtatanong siya kung kailan nagbago ng ganito ang lalaki. Pati ang manager ng sangay sa Korea ay kumbinsido na may nangyari sa fan meeting. Tinanong ni Wang Wei kung si Daeseng ang nagligtas sa Shandong mula sa pagkawasak. Tinanong din ng isa pang chairman kung ang ating bayani ang nagligtas sa kanilang iba't ibang lungsod. Pagkatapos noon, idineklara ni Darren na ilalabas ang lahat ng yaman ng World Hunter Association. Hinimok niya ang bawat asosasyon ng bansa na maghanda para sa digmaan. Ilang araw ang lumipas, ang mga kalye ng lungsod ay napuno ng napakaraming mangangaso. Tinanong ni Haren si Changsik kung siya'y kinakabahan, pero sinabi niya na siya'y higit na mausisa. Pakiramdam niya na talagang mag-uumpisa na ang digmaan, hindi katulad niya. Tinanong niya siya tungkol sa sitwasyon ng mga domestic at international teleport gate. Sinabi ni Haren sa kanya na ang mga tarangkahan ay inilagay sa mga pangunahing lungsod sa buong mundo upang mabawasan ang saklaw ng depensa. Sa ganitong paraan, makakatulong na ang mga mangangaso sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin nakita ni Changsik ang taong nagsabi na sila ay maaabala. Nalaman niya na si Darren ay nasa isang espesyal na operasyon, kaya tinanong niya tungkol kina Soyeon at Dong Cheol. Sinabi ng babae sa kanya na ang mga lalaki ay may ginagampanang misyon. Gayunpaman, nagtataka si Changsik kung ano talaga ang sinusubukan gawin ng ating bayani. Sa isang malaking gusali ng paaralan, ang gym nito ay ginagamit bilang kanlungan para sa mga sibilyan. Mukhang lahat sila ay medyo kinakabahan, dahil hindi nila alam kung ang digmaang ito na ba ang katapusan nila. Dalawang lalaki ang nag-uusap, at hindi maintindihan ng blonding isa kung bakit lahat ng iba ay naguguluhan. Tumawag sa kanya ang kaibigan niyang si Jihyuk, na nagsabing nasa bahay siya. Pakiramdam ni Jihyuk ay mas ligtas siya sa bahay dahil sa tingin niya ay malamang napupunta ang mga halimaw sa masisikip na lugar kung sakaling magpakita sila. Ang kaibigan niya ay pakiramdam na dapat niya ring ginawa ang pareho dahil pagod na siya sa paghihintay sa pila para makagamit ng banyo. Ang matabang blob ay hindi nagmamalasakit sa kung ano ang mangyayari sa iba, basta't siya ay maayos. Narinig niya ang kanyang kaibigan na sumisigaw tungkol sa paglitaw ng isang gate. Bigla, nakita namin ang napakaraming pintuan na lumitaw sa kalangitan. Isang aura protector ang na-activate sa paligid ng lungsod habang naghahanda ang mga mangangaso para sa labanan. Ang mga madidilim na halimaw ay nagsisimulang dumagsa mula sa tarangkahan, at walang katapusan ang kanilang pagdagsa. Ang mga depensa ng lungsod ay nag-charge din ng kanilang mga aura cannon at inihahanda ang mga ito para mag-fire. Sa senyales, naglabas ang mga kanyan ng isang nakasisirang sinag na winasak ang mga halimaw bago pa man sila makalapit sa lungsod. Nang makita ng mga sundalo na gumagana ang mga kanyan, patuloy silang nagpapaputok. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagsisimula ng lumapag sa lupa ang mga halimaw.
Ang kanilang pagbangga ay nagwasak sa mga gusali, sinisira ang iba't ibang bahagi ng lungsod. Si Giyok, na akala niya ay ligtas siya sa bahay, ay humarap sa isa sa mga tagapaglingkod ng higanti. Ang halimaw ay nagbukas at naghahanda ng ipadala ang mataba sa kanyang tagapaglikha. Habang dumarating ang mas maraming halimaw sa lungsod, agad na kumilos ang mga mangangaso at sinimulang putulin ang mga ito. Nang isa sa kanila ang maghiwa sa halimaw, humarap siya sa kanyang mga kasama at sinabi na madali lang talunin ang mga halimaw. Gayunpaman, nagsisimulang magsanib ang mga nakakatakot na minyan na ito at lumalaki. Ito ay nagdudulot ng nakakatakot na takot sa likod ng mangangaso. Agad nitong pinapatay ang lalaki, na nagdulot ng takot sa iba para sa kanilang buhay. Sa punong tanggapan ng asosasyon, nakikita nila ang maraming mga pintuan na lumilitaw sa buong bansa, at hindi bumababa ang bilang. Isa sa mga manggagawa ang nagsabi sa branch manager na nakabuo sila ng isang depensibong linya sa paligid ng mga kanlungan at kasalukuyan silang nakikipaglaban, ngunit may ilang mga lugar na hindi nababantayan. Sinabi rin ni Ahyung sa manager na mabilis na dumadami ang mga gate at halimaw. Sila ay tiyak na nasa ganap na kaguluhan, at wala talagang ideya ang manager kung paano makakalabas dito. Sa gitna ng laban, binibigyan ni Heron si Changsik ng dagdag sa kanyang mga kakayahan. Inilunsad ng mangangaso ang kanyang pinakamatinding teknik at lumundag sa hangin. Nagawa niyang puksain ang ilang mga halimaw at pinukaw ang natitira upang hamanin siya. Gumamit siya ng malaking taunt skill para mapanatili ang atensyon ng karamihan sa mga halimaw sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Heron na bobo siya sa paggamit ng pang-aasar sa kanilang lokasyon. Ang mga alagad ng higanti ay nagsimulang magsanib sa isa't isa hanggang sa mabuo ang isang napakalaking halimaw. Si Changsik ay tumalon sa ulo ng halimaw nang walang pag-aalinlangan, na nagdulot ng pagpanik kay Heron. Sa Beijing, China, nakikipaglaban ang mga mangangaso ng Shaolin monk sa mga minyan ng higanti na lumitaw sa bansa. Ang pag-asa ay muling bumalik sa mga mata ng mga mamamayan nang makita nilang nakikipaglaban ang mga mangangaso sa mga halimaw. Sinabi ng monghe na mag-evacuate sila agad dahil delikado ang lugar, ngunit ang mga tao ay tila matigas ang ulo. Habang nagpapatuloy ang laban ng mga mangangaso ng monghe, ang mga minyan ay gumagawa ng parehong kombinasyon at nagiging mas malaking halimaw. Agad na naglatag ng porma sayon ang mga mang-uusig upang kontrahin ang pagbabagong anyo ng halimaw. Gayunpaman, isa sa mga monghe ay nahihirapang umangkop sa porma sayon. Dahil dito, nagagampanan ng malaking minyan na atakihin ang mga mangangaso ng madali. Nakita na ang sitwasyon ay naging mas malala, kaya't nagpasya na ang mga mamamayan na tumakbo patungo sa kaligtasan. Dumating si Yungwol upang tulungan ang mga tropa. Sa Japan, si Tetsuka at ang kanyang mga kapwa ninja ay nakikitungo rin sa kanilang bahagi ng laban. Gamit ang kanyang aura skill, nagpapalabas siya ng maraming shuriken sa mga halimaw, tinalo ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang squad na sumugod pasulong. Habang nagmamadali ang mga tropa, ang mga halimaw, gaya ng dati, ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang malaking kasuklam-suklam na nilalang. Sa pagkakataong ito, ang mga minyan ay bumuo ng isang malaking ahas na may 3 ulo. Ang halimaw ay sumasalakay sa kanila ng mabilis na mga atake, na mahirap iwasan ng mga mangangaso. Habang nalulupig ang mga tropa, si Tetsuka ay tumalon sa ere upang hampasin ang halimaw. Habang bumababa siya patungo sa kanila, ang 3 ulo ay nagsanib at naging isa. Nabigla si Tetsuka dito at napahinto siya sa kanyang ginagawa. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng Tore sa bahay ni Daisung. Doon, makikita natin ang mga halimaw na lumilipad diretso sa mga tao. Isang unit ng labanan ang nagpapaputok sa mga halimaw gamit ang kanilang mga baril, ngunit hindi epektibo ang mga bala. Ilang segundo ang lumipas, nabasag ang hadlang sa paligid ng bahay. Ang mga sibilyan ay naguluhan. Nang lumingon sila sa pinto, napansin nila na ang paradahan ay puno na ng mga halimaw. Ang mga kasuklam-suklam na nilalang ay nagdudulot ng kaguluhan habang hinahanap ang kanilang susunod na biktima. Ang pamilya ng ating bayani ay nagtatago sa kanilang apartment at sinisikap nilang manatiling tahimik. Umaasa ang kanyang ina na darating ang kanyang anak upang iligtas sila. Habang isa sa mga halimaw ay malapit ng basagin ang pinto, tinamaan ito ng isang sinag. Isang tinawag na wraith na nagpoprotekta sa pamilya ang lumitaw at tinawag ang mga halimaw bilang mga labi ng Chaos Legion. Tinawag ng wraith ang mga sundalo ng Iron Fortress upang patayin ang lahat ng mga halimaw sa gusali. Ang mga patay na sundalo ay bumangon mula sa lupa at nakipaglaban sa mga minions ng mga higanti.
Matapos silang talunin, ipinaalam ng multo sa hari ng mga demonyo ang pagkatalo ng mga halimaw. Sa kabila ng pagsasabi kay Daesung sa mga mangangaso ng lahat ng maaga, nagalit siya sa kanila dahil hindi nila nagampanan ang isang simpleng gawain. Sinabi niya sa hari ng mga multo na manatili siya kung nasaan siya hanggang dumating siya. Plano ni Daesung na harapin ang mga kaaway dahil sa paglusob sa kanyang bahay at pagbabanta sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang mga katulong, na ngayon ay may mga pangil sa kanilang mga ulo at naging mga mapanganib na mamamatay tao. Binuksan niya ang isang gate at sumali sa laban kasama ang tatlong mangangaso. Pagkatapos sumisid ang lahat, si Changsik ay parang Leroy Jenkins at tumalon din sa portal, landing sa kabila na parang nag-audition siya para sa susunod na Spider-Man movie. Sa kaibuturan, labis siyang nababahala nang makita ang nakakatakot na bundok ng mga katawan ng tao na nakatambak na parang basura sa isang kainahinalang tambakan, pero bigla niyang naisip na nakatayo siya sa ibabaw ng napakalaking kamay ng higanti kasama silang lahat, kaya agad niyang iniwan ang nakakatakot na sitwasyong iyon at tumakbo na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Pagkatapos niyang tumalon mula sa kamay, agad na piniga ng higanti ang kanyang kamao na parang pinipiga ang lata ng soda at pinulbos ang bawat kawawang kaluluwa sa loob, sa kanya ito nilunok ng parang walang pakialam, parang isang sinumpang raspberry smoothie. Ngayon, puno na ng lakas mula sa human battery, ang higanti ay tumingin pababa sa batang may puting buhok na nakatayo lang doon na tila naiinip sa gulat, parang sinusubukang i-proseso ang isang boss fight sa nightmare mode. Sa puntong iyon, muling pumutok ang isang portal at mas marami pang mga katawan ang bumuhos bilang dagdag na merienda para sa oversized na banta na ito, na nagdulot kay Changsik na magpawis ng labis dahil talagang parang wala siyang magagawa rito. Samantala, sa gitna ng kaguluhan ng mga nahuhulog na katawan, pumasok ang ating maskaradong ninja ng may dramatikong pagdating at agad na tinamaan ang pinakamalaking what the hell na sandali ng kanyang buhay habang tinititigan ang paligid, lubos na naguguluhan sa kababaan. Sumisigaw si Changsik mula sa ibaba, agarang sinasabihan si Tetsuka na tumalon na sa bangin bago siya tuluyang mawala sa katotohanan dahil kay Thanos. Tumingin si Tetsuka pabalik sa kanya na puno ng pagkalito, ngunit agad niyang inilipat ang kanyang atensyon sa napakalaking halimaw na ngayon ay hinihila siya at ang iba pang mga inosenteng sibilyan diretso patungo sa kanyang bibig. Walang pag-aalinlangan, ang matapang na samurai ay sumugod pasulong at pinakawalan ang kanyang banal na skill ng kidlat diretso sa makalawang mukha ng higanti, tanging mapanlikhang pagdududa ang napanood habang nilulunok ito ng halimaw na parang merienda sa almusal. Si Tetsuka ay bumubulong ng mga matitinding mura dahil sa kanyang malas habang napagtatanto na ang halimaw ay malapit ng kainin siya na parang panghimagas pagkatapos ng pang-aperitibo, ngunit bigla na lang, ang nag-aapoy na mga kadena ay pumulupot sa braso ng higanti at pinapaatres ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating ang ating hari ng mga demonyo kasama ang kanyang gang at tinawag ang malaking tao dahil sa pagkain nito na parang walang hiya at parang napakataba na Amerikano, na malinaw na ito na ang huli nitong buffet dahil handa na siyang maghasik ng lagim kasama ang kanyang hukbo ng mga apostol na may mga sungay. Nang makita ang tetano na nasa panganib, mabilis na inutusan ng mataas na pari ang kanyang grupo ng mga kakaiba na puksain ang lahat ng tinatawag na makasalanan. Ang dalawang pangit na demon clown na Naruto ay tumatakbo diretso patungo sa mismong hari ng mga demonyo, ngunit ang aura ng lalaki ay napakataas na hindi man lang niya sila tinitingnan sa mata. Maya-maya, si Ultra Instinct Dongchul ay dumaan sa hangin at pinagsaluhan ng isang brutal, buto pagdurog na suntok diretso sa mukha ng unang kaaway, pinapapabilas ang malas na tanga na parang basahan papalayo. Lalo lamang itong nagpagalit sa demonyang babae, at nagpalabas siya ng isang malupit na enerhiya na nakatutok kay Dongchul ng walang pag-aalinlangan. Bago pa man ito tumama, pumasok si Choyang na parang isang tagapangalaga at inihanda ang sarili upang tanggapin ang buong lakas ng atake. Habang nananatili siyang matatag, mga nakakatakot at halimaw na mga mata ang nagsimulang lumitaw sa hangin sa paligid niya, na nahuhuli siya sa kanilang titig bago pa man niya malaman kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may isang random na demonyo na sumali sa laban at malakas na nagpahayag na siya ay pinagpala ng mga banal na mata ng demonyo ng makapangyarihang Titan. Sumpa niya na ilalabas niya ang impyerno sa lahat, pero bago pa man siya matapos sa kanyang kalokohan, si Chucky ay nag-shadow step sa likod niya at tahimik na bumulong na sayang naman kung may mangyari sa mga mahalagang mata na iyon. Sa isang mabilis na galaw, umakyat ang sinumpaing manika sa kanya at nagsimulang marahas na kalyusan ang mata na labis niyang ipinagmamalaki, hinuhugot ito mula sa butas nito ng walang awa.
Samantala, nagngangalit ang Titan kay Daesung dahil sa pag-abala nito sa kanyang tanghalian sa gitna ng laban at ipinangako nitong ibibigay sa kanya ang pinaka-brutal at masakit na kamatayan na maiisip. Hindi natitinag, lumampas pa ang bayani sa kanyang mga hangganan at nalampasan ang kanyang limitasyon sa mana. Pagkatapos, nag-anyaya siya ng 12 higit pang nagliliyab na kadena na pumapalibot sa Titan upang malinaw na ipakita na siya pa rin ang may kapangyarihan. Umingiti na may aura ng tunay na demonyo, hinahamon ng pinuno ng impyerno ang napakalaking halimaw na lumaban, kaya ang Titan ay umuungal sa inis at inuutusan ang lahat ng kanyang mga nagkalat na minion na bumalik sa kanya kaagad. Sa Earth, isang nagkukubli na demonyo ay ilang segundo na lang ang layo mula sa pagtatapos ng isang natatakot na kawani ng opisina nang bigla itong huminto, tumanggap ng senyales mula sa Titan, at agad na umatras ng walang ibang galaw. Di nagtagal, napagtanto ng mga mangangaso na nanunood na ang lahat ng mga demonyo ay umatras, papunta sa impyerno sa pamamagitan ng mga umiikot na pintuan, at dahil walang oras na masasayang, sinimulan nilang alisin ang pinakamaraming demonyo hanggat maaari bago tuluyang maglaho ang mga ito. Habang ang huli sa mga halimaw ay nawawala, ang mga mangangaso ay naiwan na nakatayo doon, naguguluhan, sinusubukang buuin kung ano ang nangyari. Samantala, ang mga desperadong boses ay umaabot sa kalangitan habang sumisigaw at umiiyak ang mga tao para sa kanilang mga patay na pamilya na sana'y bumalik. Ngunit ang ating binata ay nakatayo lang doon na may swag sa gitna ng isang malaking ulap ng alikabok. Sa isang napakaseryosong tingin sa kanyang mga mata, tinawag ni Daesung ang kanyang mga sundalo at nagsimulang lumabas ang mga undead na mandirigma mula sa karamihan, parang ang Walking Dead pero mula sa Temo. Isang napakalaking bilang ng mga malamig ang dugo na mandirigma ang nagtipon-tipon sa paligid ng larangan ng digmaan at tahimik na naghihintay ng mga utos. Pagkatapos noon, binigyan ng ating bayani ng mga tagubilin ang mga ito upang protektahan ang mga mamamayan at gabayan sila palayo sa panganib. Ngunit ang mga natatakot na tao ay sumisigaw at nagmumura sa mga patay na muling nabuhay na tinatanggap lamang ang mga salitang pambugbog at nagpatuloy sa kanilang misyon sa kanilang walang katapusang trabaho. Samantala, dalawang puting buhok na lalaki ang lumapit kay Daesung at batiin siya ng parang nagkikita sa isang class reunion, at isa sa kanila ay nagpasalamat pa sa ating bida ng may kabab-ang loob para sa pagliligtas sa kanyang likod. Bigla na lang natigilan ang ating bayani at umuungol sa sakit, habang ang baliw na higanti ay nagwawala laban sa mga kadena na parang isang rabid na pasyente sa asilo na nakatali sa straitjacket. Habang tinitingnan ang paligid, nakita ng ating bayani kung gaano nakalupit ang sitwasyon at sinabi sa dalawa na mag-focus at iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Sinubukan ni Leader Tetsuka na ipaglaban na hindi ito magagawa sa ngayon, pero nagpatuloy ang ating bayani, sinasabing ang mga taong ito ay kumakapit sa desperadong pag-asa na makabalik sa kanilang tahanan, kasabay ng pagputol ng eksena sa mga umiiyak na biktima na bumabagsak sa paligid. Pumikit siya habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang panahon sa impyerno at bumangga ang PTSD na parang isang track, dahil ang nakikita niya ngayon ay sobrang kahawig ng lahat ng iyon. Sa puntong iyon, ang dalawa ay nakatayo lamang doon na pinapanood siyang hilahin sa kanyang mga alaala ng tahimik, hanggang biglang sumigaw si Changsik na dapat alagaan ni Daesung ang higanting behemoth habang siya ang bahala sa pagligtas sa lahat ng mga sibilyan. Agad na nakuha ni Tetsuka ang mensahe at tumakbo ng mabilis na parang ninja upang sundan ang kanyang kasosyo. Nagpasya siyang oras na para mag-focus ng lubusan habang tinutok ang kanyang atensyon sa malaking nag-aapoy na halimaw na naglalakad-lakad. Samantala, ang higanti ay patuloy na nagwawala tulad ng isang galit na batang may harness at pinaparingan si Daesung ng napakabaho na tingin, nangako na hindi siya kailanman patatawarin at sinumpa ang lilipulin ang lahat ng sangkatauhan kahit ano paman. Biglang tinamaan siya ng sistema ng babala na ang paggamit ng mas maraming kapangyarihan ay maaaring pumatay sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pagdududa kung ang kanyang pagbabagong anyo ay maaaring mag-glitch at bumalik sa dati kung bumaba ang kanyang antas. Habang tinatitigan ang ganap na halimaw ng kaguluhan sa harap niya, sinabi ng ating bayani sa kanyang mga tinawag na apostol na ipagpatuloy nila at kanselahin ng permanente ang life subscription ng higanting iyon. Ang tatlo ay nagmadali pa sulong ngunit bago pa man nila maabot ang higanti, biglang sumulpat ang kanyang alalay na obispo sa harapan, mukhang labis na desperado na magpakatupi tulad ng isang iPhone 6. Si Choyang ay sumugod ng mabilis na may hawak na mataas ang kanyang patalim habang agad silang nagpalitan ng mga suntok sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Sinubukan ng kupas na halimaw na gumamit ng murang taktika gamit ang kanyang mga kulubot na paanang gagamba,
ngunit nananatiling 2 hakbang si Choyong sa unahan habang iniiwasan niya at pinapagana ang isa sa kanyang mga espesyal na galaw, Extreme Javelin. Ipinukpok niya ang parehong mga patalim sa lupa at naglabas ng malalaking matatalim na halijing yelo na sumabog patungo sa halimaw, na sumagot gamit ang kanyang mga karagdagang mga paa upang durugan ang mga bato habang nagbato ng ilang mahihinang pang-aasar kay Choyong. Noong mga sandaling iyon, aksidente niyang nasalayan ang kanyang maruming mukha sa isang pira-pirasong yelo nang biglang lumitaw ang babae sa likod niya at napagtanto niyang talagang wala na siyang pag-asa. Hindi nag-aksaya ng oras ang ating babae at ginawang instant mincemeat ang malubhang mukha gamit ang kanyang mga patalim, habang ang halimaw ay bumubulong ng kahabag-habag tungkol sa Daddy Titan bago pumasok sa permanenteng mode ng pagtulog. Isang pulang orb ang biglang lumipad sa hangin, na nagpahinto sa babae at nagtanong kung talagang natalo niya ang pangit na insekto o kung lalo lang lumalala ang sitwasyon, habang biglang nag-power up ang Titan at nagsimulang magalit ng mas matindi. Mabilis na napagtanto ng Demon King na ang higanteng tambak ng basura ay talagang sinisipsip ang kanyang sariling mga tauhan. Samantala, si Lil Chucky ay abala sa kanyang kasiyahan, walang tigil na sinasaksak ang isa sa mga tauhan habang unti-unting naglalaho ang taong iyon, mamerming ng parehong kakaibang linya tungkol sa Daddy Titan. Ang Chaos Titan ay kumukuha ng isa pang higanteng orb na puno ng enerhiya at sumisigaw ng mas malakas, nagbabanta na makawala sa kanyang mga pagkakatali. Nang makita ng ating bayani ang mga notification ng sistema, nalilito siya kung bakit tila lumalakas ang kalaban kahit na sila ay pinapalo, at nagtataka kung mayroon silang mga lihim na cheat. Sa mga sandaling iyon, kinuha ni Dong Chaewol ang isang galaw mula sa Street Fighter at ginamit ang Hadouken, na pumutol ng butas sa isa pang obispo at ginawang hindi kaakit-akit na donut. Nagkaroon ng brew moment ang ating hari ng mga demonyo nang ang huling obispo ay muling isinasalita ang awit ng kanyang ama, ang Titan, at muling inuulit ng sistema ang halata. Matapos mapilitang pakainin ng huling orb na puno ng enerhiya, sumigaw ang higanti sa galit, ngunit hindi pa rin makaalpas sa mga tanikala habang tahimik na pinagsasabihan ni Daesung ang kanyang sarili. At kaya, hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang 2 makinang napatak ang lumitaw sa harap ni Dong Chaewol eksaktong kung saan niya tinalo ang huling obispo. Lumuhad si Soyeon kasama ang kanyang sinumpang Chucky na manika na nahipnotismo tulad ng isang sanggol na naaakit sa mga kumikislap na bagay. Pagkatapos, nagring ang notification ng sistema at ipinaalam na ang bawat isa sa mga apostol ay sumipsip ng laman ng Chaos Titan at lahat ay umangat ng antas, at ito ay nagpalakas ng bilis ng pag-recover lampas sa kabuoang kapasidad. Agad na nag-power up ang ating bayani sa Super Saiyan, naglalabas ng purpleng aura habang isang masamang ngiti ang kumakalat sa kanyang mukha habang pinasasalamatan ang kanyang mga di-umiiral na Diyos para sa bagong pagkakataong ito na ibinigay sa kanya, at sa wakas ay nagpa siya ng magpakawala. Habang natatapos ang kanyang bagong kapangyarihan, tinawag niya ang kanyang higanteng espada at tuwid na lumipad patungo sa nakatali na higanti na parang isang made in China na Levi Ackerman na nakatitig lang sa ating bayani na may masamang balak dahil hindi siya makagawa ng kahit anong kapakipakinabang. Isang biglaang pag-unawa ang umuugong sa halos walang laman na bungo ng higanti, na nagpalaki ng kanyang mga mata habang nagtataka kung ang ating bayani ay ang pinuno ng impyerno. Si Daesung ay labis na nagalit na hindi alam ng higanti kung sino ang kanyang kinakasangkapan ng kapalaran at agad na nagbitaw ng mga hindi kanais-nais na salita tungkol sa kanyang ina. Sinubukan ng higanteng behemoth na gamitin ang Tok no Jutsu na pareho silang tadhana at 2 panig ng parehong barya, pero aksidenteng nalabas ang isang nakatagong impormasyon tungkol sa langit. Huminto sandali ang ating bayani at tinanong ang higanti kung ano ang ibig niyang sabihin ng banggitin ang disenyo ng langit. Biglang sinabi ng higanti na ang 2 nilalang na kasing lakas nila ay hindi kayang magtagal sa parehong dimensyon, ngunit kung magagawa nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, magiging hindi sila mapipigilan at ang kanilang kaharian ay kakalat sa napakaraming bituin at dimensyon. Pagkatapos, biglang may tumawag sa ating bayani na pilit na umiwas sa higanti at nagbigay ng masamang tingin sa direksyon ng boses. Sa harap ng portal, iniulat ni Changsik na nailikas na ang lahat ng tao. Gayunpaman, may ibang plano ang ating bayani habang siya'y ngumisi at sinabi kay Changsik na dapat din siyang umalis dito dahil kung hindi, magiging bahagi siya ng collateral damage. Ang ating bayani ay nagtuon muli ng buong atensyon sa Titan at ipinaalam dito na nagkamali siya sa lahat ng bagay at matagumpay na pumili ng premium first class ticket diretso sa Pound Town na may libreng palo mula sa kanya.
Bigla, mula sa wala, nagsimulang magbukas ang mga portal sa paligid ng Titan habang ang kanyang mga sundalong demonyo ay dumadagsa, lumilipad patungo sa mga higanteng parang knock-off na mga superhero. Tinaas ni Daesung ang kanyang kilay sa pagkalito, malinaw na interesado sa nangyayari, habang patuloy na sumisigaw ang higanti sa kanyang mga tauhan na magtipon-tipon ng mabilis hanggat maaari, habang walang magawa sa mga kadena na humahawak pa rin sa kanya. Lalo pang nainis si Daesung at inutusan ang malaking, nag-aapoy na tambak ng naglalagablab na basura na tumigil sa pakikipaglaban at tanggapin ang kanyang kapalaran tulad ng isang mabait na batang lalaki. Sa isang mapanlikhang ningning sa kanyang mga mata, inactivate niya ang isa sa kanyang mga pirma na galaw, execution slash, na nagbubuo ng isang nagniningning na higanting espada sa itaas ng Titan, handang hiwain siya tulad ng sushi. Dahil sa takot at pangamba, halos hindi makaalis ng kamay ang higanti at itinaas ang kanyang mga braso sa isang mahina at walang silbing pagtatangkang harapin ang nakamamatay na palo. Sumisigaw siya na pupunitin niya ang ating bayani piraso-piraso ngunit nabigo siyang pigilan ang atake sa itaas, na lalo lamang nagpapakita ng kanyang kawalang kabuluhan. Ulit-ulit na inutusan ni Daesung ang parehong utos tulad ng dati, sinisigawan siya na tumigil na sa pakikipaglaban at tanggapin na lang ang kanyang kamatayan. Noong mga sandaling iyon, lumabas ang isang babala mula sa sistema at sinabi sa ating bayani na mag-ingat, o ang pagkawala ng mana ay magdudulot ng seryosong pinsala sa kanyang katawan. Ang higanti ay hindi pa rin makagalaw kahit isang pulgada, ngunit sa kabila nito ay naiiwasan pa rin ang napakalaking espada, habang nagmamakaawa sa kanyang mga tauhan na pumasok na at pigilan ang puting buhok na demonyo. Sumisigaw siya para sa kanyang tapat na sundalo na si Ramesh, na palapit na sa likod ni Daesung, kahit na ang kawawang lalaki ay walang kaalam-alam na ang pangunahing tauhan ay may kasamang built-in na plot armor. Gayunpaman, sinubukan pa rin niya at nag-swing ng mabangis, sumigaw gamit ang kanyang nakakatakot na boses. Ganap na nawala si Daesung sa kanyang paningin, iniwan siyang sumugod sa hangin habang bumagsak ang kanyang tungkod sa lupa na may malalim na tunog. Si Ramesh ay nagkaroon ng isang buong nani moment, hindi pa rin niya natatanto na siya ay nalampasan na habang si Soyeon ay nakakulong siya sa isang mahiwagang bilangguan. Tinawag ang kanyang aklat ng spells, handa na siyang habulin ang apostol na nagpakahiya sa kanya ng ganon, ngunit biglang naputol ang kanyang Bluetooth na koneksyon sa kanyang braso at nahulog ang bahagi ng katawan sa lupa. Nalaman nilang si Dongchil ay tumama sa kanya na parang isang runaway freight train at tinanggal ang braso ng halimaw sa bilis ng liwanag. Pagliko pabalik, nagpa siya ang apostol na magpatuloy sa isa pang laban at sinabi sa obispo na sabihin ang kanyang huling mga salita bago muling sumugod sa kanya. Si Ramesh ay nag-iisip lamang kung paano ang mga makapangyarihang nilalang tulad nila ay nahulog sa ganitong kalalim ng mga kahabag-habag na tao, bago siya maging biktima ng karaniwang kaso ng biglaang pagkawala ng ulo. Samantala, sa gitna ng labanan, ibinubuhos ni Daesung ang huling patak ng kanyang lakas sa kanyang atake habang nagsisimulang damyugo ang kanyang ilong. Ang higanti, dumudugo mula sa bawat butas na maiisip, ay nahihirapang manatiling nakatayo habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan sa ilalim ng presyon. Hindi nagtagal ang resistensya na iyon, at bago pa man makuha ng Titan kung ano ang nangyayari, bumagsak ang napakalaking espada at pinutol ang kanyang mga braso na parang gawa sa Swiss cheese, pagkatapos ay hinati ang kanyang katawan sa dalawang perpektong bahagi na kahit ang mga magkakapatid na nag-aaway sa panghimagas ay magiging inggit. Walang natirang magawa, binigyan ng Titan ang ating bayani ng isang huling matinding sulyap at nangako siyang maghihiganti siya balang araw dahil nahuli siya sa ganung paraan. Pagkatapos ng labanan, ang nag-aalab na tambak ng basura ay tuluyan ng natunaw sa usok habang si Daesung ay tahimik na lumulutang sa itaas ng kaguluhan, kalmado at mayabang, habang tinitingnan ang kanyang ginawa. Tumangala siya sa nakakatakot na mga langit na kulay lila. Narinig niya ang sistema na nagsasabing opisyal na niyang natalo ang Titan God, ngunit mayroon na lamang siyang 1% na natitirang enerhiya. Mabilis siyang nauubos, sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang paghinga at nagtataka kung talagang tapos na, habang nagsisimulang magdurog ang kanyang baluti, na ang natitirang bahagi lamang sa kanyang braso ang buo. Isang malaking nakakatakot na masa na parang puso ang lumulutang sa harap niya, umaagos ng dugo, at inihayag ng sistema na dahil natalo niya ang higanti, karapat-dapat na siyang sumipsip ng banal na kapangyarihan na iyon. Dinaila-dila ni Daesung ang kanyang labi, na pagtanto kung gaano niya kailangan ang makapangyarihang meryendang ito o baka magtapos siyang nakadapa sa sahig. Pero bago pa siya makagalaw, biglang tumagos ang isang talam sa kanyang dibdib, na nagpalaki ng kanyang mga mata.
Isang boses mula sa likuran ang nagsabi na buti na lang at hindi pa sila huli at dumating sila sa tamang oras, habang si Daesung ay kumagat sa kanyang mga ngipin sa galit at hindi makapaniwala. Pinipigilan niya ang kanyang mga ngipin at nagmumura ng galit, at hinihingi na malaman kung ano ang akala ng mandirigmang nakabihis babae na ginagawa niya. Ang nilalang na kumokontrol sa mandirigma ay pinuri si Daesung sa pagtalo sa Titan ng kaguluhan at bahagyang pinat ang kanyang balikat, bagaman malinaw din nilang sinabi na hindi kanya ang mga kapangyarihan ng kaguluhan. Nang hindi naghihintay ng sagot, nagsimula silang maglakad patungo sa puso ng higanti na parang isang sobrang dramatikong karakter mula sa JoJo. Si Daesung, na halatang sawa na sa kalokohan, ay sinabihan siyang tumigil sa kalokohan habang mahigpit na hinahawakan ang talim ng sibat na nagsisimula ng mabasag sa kanyang kamay. Patuloy na nagfa-flash ang sistema ng mga babala na ang paghila dito ay halos tiyak na magiging nakamamatay, pero wala siyang pakialam at nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Ang entidad na kumokontrol sa crossdresser ay nagbabala sa kanya na huwag magpatuloy. Ipinaliwanag na ang sibat ay nilikha partikular upang pigilan ang mga nilalang tulad niya. Walang ibang pagpipilian, hinugot ni Daesung ang kanyang espada at sinugod ang masiglang mandirigma, na pumikit sa pagkadismaya sa halip na tumugon. Habang sinasadyang hampasin ni Daesung ang kanyang ulo, ang talim ay walang kahirap-hirap na huminto sa gitna ng hangin habang ang entidad na gumagamit ng waxy finger hold, gamit ang kanilang buong konsentrasyon. Inuutusan ni Daesung ang masiglang mandirigma na ipakita ang tunay na sarili nito, at sa wakas ay nawala ang pagkukunwari habang umiikot ang puting usok sa paligid ng kanilang katawan. Ngayon, harapin ang gintong nilalang sa kanyang harapan, pinapikit ni Daesung ang kanyang mga mata at tinanong kung siya ba ay isang celestial. Hindi niya pinansin ang ugali at nagsimula ng mag-monologue na parang isang sobrang dramatikong NPC, ipinaliwanag na maaaring pinalawig ni Daesung ang buhay ng kanyang bituin sa ngayon, pero usapan na lang ng oras bago muling isilang ang isa pang titan ng kaguluhan. Sa isang masamang ngiti, sinabi niya sa kanya na manatili sa linya at gampanan ang kanyang bahagi tulad ng isang mabait na bata. Pagkatapos ay dahan-daang naglaho habang binabati siya ng palm at pinapaalalahanan na huwag gumawa ng anumang kalokohan hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga landas. Si Daesung ay nagmura sa kanyang malas, nagngangalit habang instinctively niyang hinahaplos ang kanyang dibdib at napagtanto niyang wala na ang sibat, na nag-iwan ng malaking butas sa kanyang damit at higit pang kalituhan. Noong mga sandaling iyon, mabilis na lumapit si Soyeon sa kanya, tinatawag ang kanyang master ng buong bilis. Namumula ang goth girl habang humihingal at pilyang tinatanong kung anong kalokohan ang ginawa niya rito. Dumating si Dongchul sa likuran niya at ipinaliwanag na lahat sila ay nawalan ng malay habang nag-eensayo, at sa hindi malamang dahilan ay nagising sa ganitong sitwasyon. Biglang nagkaroon ng matinding ideya si Daesung at napagtanto na ang mga apostol ay nawawala ng alaala kapag nagbabago sila. Sinabi niya sa grupo na ipapaalam niya sa kanila ang lahat pagbalik nila. Si Soyeon ay tumuro sa likuran niya at sinabi, may kakaibang nangyayari sa likuran nila, na nagdulot kay Daesung na lumingon sa kanyang likuran ng may pagkalito. Sa lungsod, nakahiga sa lupa ang mga sibilyan habang sinusubukan ng mga mediko at manggagamot na tulungan silang makabawi mula sa trauma ng halos pagkamatay. 2 tao ang nagpasalamat kay Herin sa pagpapagaling sa kanila, ngunit ang kanilang sandaling kapayapaan ay naputol ng may lumitaw na isa pang portal, na agad naglagay sa lahat sa alanganin. May ilan na nagsimulang magpanik, iniisip na muling umaatake ang mga halimaw, pero si Herin ay ngumiti lamang nang malaman niyang sino ang paparating. Ang magkaibigan mula kanina ay nakatitig sa hindi makapaniwala, nagtataka kung talagang natalo ng gang ni Daesung ang higanti. Noong mga sandaling iyon, lumabas ang ating bayani at ang kanyang grupo mula sa portal, puno ng kumpiyansa, at agad na sumabog ang mga tao sa palakpakan. Ang mga tao ay nagmamadaling bumati at magpasalamat sa kanila para sa kanilang mga pagsisikap, ngunit kahit na sa lahat ng papuri, manahimik si Daesung, malalim sa pag-iisip at nagtataka kung ang buong sakuna ay maaaring naiwasan sa anumang paraan kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang hari ng mga demonyo ay walang maisip kahit na ginamit na ang bawat bahagi ng kanyang utak habang nakatitig sa lumulutang na aklat sa harap niya at sinusubukang magmukhang matalino. Napansin niyang kakaiba na ang librong ito ay may parehong pangalan na Pantheon tulad ng kanyang sariling sistema, kaya nagsimula siyang magtaka kung may koneksyon ba sa pagitan nila.
Sa sandaling iyon, ipinakita ng sistema ang impormasyon ng libro at tinanong kung nais niyang gamitin ito upang mag-transport ng isang bagay o upang baguhin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao sa iba't ibang dimensyon kapalit ng buhay ng tagapagkas. Nakuha niya ng maayos ang unang bahagi ngunit wala pa ring ideya kung ano ang ibig sabihin ng pangalawang utos, kaya sinuri niya kung talagang nakakonekta ang sistema sa libro o hindi. Ang sistema ay naglabas ng isang kakaibang glitchy na tugon na lalo lamang siyang pinadapa sa kanyang pagkalito. Pagkatapos noon, nag-activate ang libro ng mag-isa at nagsimulang mag-flip ng mga pahina habang nagliliwanag ng maliwanag na ilaw at nagpapalabas ng dramatikong kidlat na parang nasa isang music video. Doon na mabilis na nagkagulo ng isang napakalaking malagkit na halimaw na may mga pangil ang tumalon mula sa libro diretso patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Itinaas ni Daiseng ang kanyang braso sa tamang oras upang harangin ito habang ang isang higanteng pulang dila ay umikot dito tulad ng isang ahas, at isang boses mula sa libro ang nagsalita na nagtatanong kung si Daiseng ang bagong may-ari nito habang siya ay patuloy na nahihirapang intindihin kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. 3 taon na ang lumipas mula nang maganap ang apokalipsis at tila bumalik na sa normal ang lahat na may kaunting bakas na lamang. Ang eksena ay lumipat sa Estados Unidos kung saan ang mga matataas na gusali at mga trapikadong kalye ang bumubuo sa tanawin. Sa Bureau Auction House, nananatiling tahimik ang mga bagay sa ngayon habang nagtitipon ng isang karamihan para sa isang espesyal na kaganapan. Umakyat ang host at sinabi sa masikip na silid na malapit nang magsimula ang auction kaya't dapat silang maghanda kung gusto nilang makakuha ng ilang gate orbs. Nagpakita siya ng kumpiyansang ngiti at inihayag ang unang item na ibebenta, mga C-grade na orbs na kayang magbukas ng 10 monster gates at pinaalalahanan ang lahat na tanging mga maliit o katamtamang laki na clan lamang ang maaaring sumali. Inabot niya ang itim na kahon sa mesa, kinuha ang mukhang plastik na bola, at binuksan ito upang basahin ang pangalan sa loob bago ay anunsyo ang Country Clan bilang maswerteng napili at binati sila sa pagkakapili. Isang mahina ngunit nanginginig na tunog ang umabot sa buong silid, kahit na walang nagbigay pansin dito, at ang tagapagbalita ay naghahanda ng simulan ang susunod na draw nang lumala ang pagyanig at kumalat ang takot sa mga tao habang nag-aalangan silang tumingin sa paligid. May ilang tao na tumayo mula sa kanilang mga upuan upang umalis, iniisip na baka may sunog. Ngunit sa sandaling iyon, may pumasok na gwardya at sinabi sa host na may nagnakaw ng lahat ng kanilang mga orb. Halos magka-shock ang announcer habang tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Ang tunog ng mabibigat na tunog ay pumuno sa hangin habang nagmamadali ang mga gwardya ng bahay Okayan patungo sa ingay na may kasunod na matandang lalaki. Lahat sila ay biglang huminto sa harap ng vault kung saan natigilan sila sa nakita nilang isang gwardya na nakahiga at walang malay sa tabi ng pinto. Hindi nag-aksaya ng oras ang tagapagbalita at sumigaw sa isa pang gwardya na pumunta at ipaalam kay Chairman Chan Ho kaagad tungkol sa nangyari. Ang eksena ay lumipat sa isang napakalaking mall na puno ng buhay at puno ng mga tindahan na nagbibenta ng lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Nakatayo si Daesung sa labas ng isang tindahan ng damit, nakadikit ang mata sa kanyang telepono habang walang pakialam na nag-scroll. Biglang may tinig ng kabataan na tumawag sa kanya at ang nakadamit na manika ay tumingin mula sa kanyang screen upang makita ang isang goth body na nakadamit ng itim na madaling makakuha ng 10 out of 10. Umiti ang babae at pabirong tinanong kung sino ang pinapahanga ni Soyeon sa kanyang kasuotan. Agad na namula si Soyeon at nagsimulang maglaro ng kanyang buhok, habang awkward na sinasabi na kailangan lang niya ng pahinga pagkatapos ayusin ang mga pintuan. Mas lalo pang ngumisi si Jisuo at nagbiro na tiyak na todo ang pagsisikap niya para sa kanyang inosenteng nakababatang kapatid, na nagpaligalig kay Soyeon na parang pusa na naipit sa sulok. Patuloy si Jisuo at sinabi niyang sayang at hindi niya pinlanong makipagkita sa kanya ngayon dahil balak niyang kausapin ito, na agad na nagwasak sa poker face ni Soyeon. Naiwan si Jisuo na naguguluhan nang bigla siyang mapagtanto na ang goth girl ay talagang nahuhulog sa aming gwapong hari ng mga demonyo na hindi na kahit anong pagtatago. Hindi sigurado si Soyeon kung ang nararamdaman niya ay tunay na pag-ibig o simpleng paghanga lamang habang naaalala niya na nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas at palaging parang may mahalagang kulang sa kanilang ugnayan ng kanyang guro. Pagkatapos noon, itinaas ng kanyang kapatid ang mga kamay sa labis na hindi makapaniwala sa kanyang pag-amin na matagal na niyang lihim na crush ang kanyang kapatid at agad na nagpasya na ang pamimili ay maaari nang maghintay dahil may mas masalimuot na tsismis na dapat asikasuhin ngayon. Halos ipinipilit niyang pumunta sila sa Daesung sa sandaling ito, na nagdulot ng higit pang pagkalito sa goth na babae kaysa dati.
Ang eksena ay lumipat sa organisasyon ng ating bayani habang nagring ang elevator at isang lalaking nakamaayos na suit ang lumabas na may inis na ekspresyon sa kanyang mukha habang inaayos ang kanyang tie. Pumasok siya sa isang tahimik na silid na puno ng malalaking bote ng alak at agad na napansin si Daesung na natutulog sa sofa, tinatamasa ang karapat-dapat na pahinga tulad ng isang tunay na hari. Tinawag ng lalaking nakasuot ng suit si Daesung dahil sa kanyang tamad na ugali at pinagtawanan kung gaano kasarap matulog buong araw at iwasan ang tunay na trabaho habang iniabot ang kanyang kamay upang gisingin siya. Nahuli ni Daesung ang kamay nito sa instinct dahil wala siyang balak na hayaang may makahuli sa kanya na hindi handa muli. Bahagyang natutulog pa siya pero nagawa niyang umupo ng tuwid ng mapagtanto niyang ang lalaking nakasuot ng suit ay walang iba kundi si Chairman Song, kahit na ang kanyang utak ay malabo pa rin. Matapos maubos ang kanyang baterya, bumagsak siya muli sa sopa para matulog pa, na nagalit ang ilang ugat ng chairman na nagtatanong sa kanyang walang pakialam at walang alintana na pag-uugali. Nagpalit si Chienho ng seryosong tono habang ipinapalam kay Daesung na nagkaroon ng malaking insidente sa North America kung saan lahat ng gate orb ay ninakaw mula mismo sa isang ligtas na imbakan. Pinagtuunan ni Daesung ng pansin at tinanong kung gaano karaming orbs ang naibenta nila sa North America sa unang pagkakataon at nagsimula si Chienho na ilista ang napakalaking order. Tinaas ni Daesung ang kanyang kilay at tinanong ang desisyon na magbenta ng 7 S-grade na orbs sa kanila, ngunit pinaalala ni Chienho sa kanya na dahil sa kasunduan na iyon nila nagawa ang kanyang underground man cave. Nagsimula siyang magreklamo na sa wakas ay nagiging mapayapa at tahimik na ang mga bagay, pero kung may gate fracture na mangyari ngayon, paalam na sa lahat ng mahalagang kapayapaan. Itinuro ng ating bayani ang daliri niya sa kanya at sinabi na ang lahat ng sisi ay mapupunta sa kanya dahil siya ang nagbenta sa mga ito, pero sumagot si Chienho at sinabi na siya rin ang nag-utos na gawin iyon sa simula pa lang. Pumikit si Daesung at nagkunwaring nag-iisip ng paraan para maibalik ang mga ninakaw na orbs, pero tinanong ni Chienho kung posible pa ba ito sa puntong ito. Ang ating bayani ay huminga ng malalim at inamin na may isang paraan para mahanap ang mga ito habang siya ay tumayo upang ipakita kung gaano talaga kaseryoso ang buong bagay na ito. Biglang naging alerto ang dalawang lalaki nang mapagtanto nilang hindi na sila nag-iisa dahil papalapit na ang dalawang babae at mukhang nagulat si Jisuo na somehow ay nakuha rin niya si Chienho habang masiglang kumakaway ito sa kanya. Nilapitan niya ang distansya ng walang pag-aalinlangan at niyakap ang chairman, at nagreklamo na masyado siyang abala sa trabaho kamakailan at talagang namimiss siya, pero si Chienho ay nakatuon sa ibang bagay habang kalmado niyang sinabi kay Jisuo na mag-relax at humakbang pabalik. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nagalit si Daesung at tinanong kung ano talaga ang iniisip ng dalawang tanga na nangyayari sa pagitan nila. Matapang na inamin ni Jisuo na nililigawan niya si Chienho na nakatayo lang doon na para bang gusto ng matuno sa kahihiyan habang lalo namang nagagalit si Daesung, ngunit sinagot siya ng kanyang kapatid na wala siyang ideya kung gaano siya pinahalagahan ng chairman sa kanyang mahabang pagkawala. Ito ay naglalagay lamang ng higit pang langis sa apoy habang si Daesung ay nagalit na nakatitig sa tusong chairman at hinihingi na malaman kung ano ang malaking plano at bakit siya nanahimik nang hindi man lang siya sinabihan ng kahit isang salita na agad na sinubukang takpan. Pumasok si Soyeon at binasag ang awkward na tensyon nang tawagin niyang opo si Daesung na may mahiyain na pamumula sa kanyang mukha na agad nagpadaloy ng malamig na pawis sa ating bayani habang parang lalabas na ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag ng goth girl na si Jisuo ang nag-utos sa kanya na tawagin siya ng ganoon para sa epekto habang lalo siyang namumula at umiwas ng tingin. Nakatayo si Jisuo doon na mayabang at mapagmataas at tahasang itinuro na malinaw na gusto siya ni Soyeon at sinabi sa kanya na bilasin na at bigyan siya ng tamang sagot ngayon. Walang masabi si Daesung at tuluyang natigilan, pero biglang may isang tasa na bumagsak sa sahig na may malalakas na tunog na nagpagising sa lahat at tumingin sa pinagmula ng ingay upang makita kung ano talaga ang nangyari. Ang salarin ay walang iba kundi si Choyang na humingi ng tawad na may seryosong mukha dahil sa kanyang pagiging sabaw. At si Jisuo ay natigilan sa gulat nang mapagtanto niyang may bagong kalaban na opisyal nang lumabas sa eksena. Matapos maging Diyos ng demonyo, hawak na ngayon ni Daesung ang kapangyarihang makita ang sinulid ng sanhi at bunga kasama ang isa pang kakaibang uri ng sinulid. Sa kanyang mga mata, bawat tao ay tila may kumikislap na sinulid na nakatali sa kanilang katawan, kumikislap sa iba't ibang antas ng liwanag. Nagtataka si Soyeon habang may isang ligaya na pumasok sa kanyang isipan na maaaring si Choyang ay nahuhulog din sa kanya. Sa kabilang banda, si Choyang ay naguguluhan din sa parehong bagay at nagsisimulang isipin na baka ang goth na babae ay lihim ding may crush sa kanilang guro.
Pinagmamasdan ni Daesung ang mga sinulid ng may matinding atensyon at napansin niyang lumakas ang mga ito mula nang magbago sila, na ngayon ay tila nagpapalakas din ng kanilang mga emosyon. Bigla siyang nahatak ni Chanu mula sa kanyang mga iniisip ng magkatapang ito at kinumpirma ang sinabi ni Jisuo na totoo at umamin na gusto niyang makipag-date sa kanya. Namumula si Jisuo ng husto sa sinabi na iyon at tahimik na tinawag ang pangalan niya habang sinusubukang itago ang pulang kalat na kumakalat sa kanyang mga pisngi. Medyo naiinis, bulong ni Daesung na kahit ayaw niya sa ideya ng kanilang pagdedate, talagang wala nang mas magandang opsyon. Ang kanyang tingin ay tumitindi habang inilipat niya ang kanyang atensyon sa chairman at tinanong kung handa na ba talaga siyang panindigan ang kanyang mga salita. Nagbigay si Chano ng matibay na tanguna sa isang paraan ay nakumbinsi ang Demon Lord na aprubahan ang relasyon, na lubos na ikinagulat ng parehong magkasintahan. Agad na hinigpitan ni Jisuo ang pagkakayakap sa kanyang lalaki at tinanong ang kanyang kapatid kung talagang sinseryo siya sa lahat ng sinabi nito habang ang chairman ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Pinasalamatan siya ng kanyang kapatid na babae, talagang naantig, habang ang dalawang babae naman ay nakatayo lang doon sa tahimik na walang ideya kung ano ang susunod na sasabihin. Lumapit si Cho Young at sinira ang awkward na sandali sa pamamagitan ng paglapit kay Jisuo at pagbati sa kanya, at magkahawak kamay silang dalawa na parang tunay na mag-best friend. Sinubukan ni Soyeon na makisali sa sandaling iyon sa pamamagitan ng pagyuko at pagbulong kay Jisuo tungkol sa kasunduan na ginawa nila kanina, kahit na malinaw na hindi niya inaasahan na darating si Cho Young dito sa ganitong paraan. Si Daesung ay nananatiling masungit dahil nasira ang kanyang beauty sleep at pinaalis ang iba. Malinaw na gusto niyang mapag-isa upang makabalik sa pag-aasikaso ng kung anumang kakaibang bagay na mayroon siya. Sa ibang bahagi ng masiglang lungsod, may isang hindi kilalang babae na todo sa isang ligayang pangrelihiyong sermon. Namimigay siya ng mga pamplito at nangangaral tungkol sa kanyang kakaibang pananampalataya habang sinasabi na ang banal na ina ay nagmamahal sa lahat ng walang pagbubukod. Paulit-ulit niyang inuulit ang parehong linya na parang sirang plaka habang ang mga taong dumadaan ay nagsisimulang pag-usapan na ito marahil ay isa sa mga bagong kulto na bigla ang sumisikat. Bigla na lang, isang nagniningning na lila na orb ang lumitaw sa gitna ng kalsada at mukhang malapit nang sumabog sa harap ng trapiko. Nagtataranta ang mga driver habang sinusubukang iwasan ang nagniningning na bagay, at isa sa kanila ang biglang pinigilan ang preno habang nagsisimulang lumaki pa ang orb. Isang NPC ang agad na sumisigaw na ito ay isang monster gate na nagpapalala sa sitwasyon, habang may isang mas matalino na sumisigaw na ipaalam sa mga mangangaso. Sa mismong sandaling iyon, inihagis ng kulto na babae ang kanyang mga pamplito sa hangin na parang confetti at kalmadong naglakad patungo sa orb habang naglalabas ng aura na parang nagpa-power up. Sinubukan ng mga tao na nagmamasid na pigilan siya na huwag gumawa ng anumang kalokohan, pero naglakad siya papunta sa higanting orb at maingat na inilagay ang kanyang mga kamay dito habang nagdarasal sa ina. Ang hindi matatag na orb ay unti-unting nagsimulang lumiit bilang tugon na tila nakikinig sa kanyang mga salita, at ang buong tao ay nanunood sa tahimik na pagkabigla, malinaw na nabighani sa kanyang mga kapangyarihan habang binibigyang diin ang halatang katotohanan na ang gate ay talagang lumiit. Sa wakas, ang dambuhalang pintuan ay tuluyang naglaho mula sa realidad, at ang babae ay pumalakpak bago muling nagpatuloy sa pagpapalaganap ng kanyang kulto, malakas na sinasabi na sinumang maniwala sa ina ay tatanggap ng kanyang walang katapusang mga biyaya. Nanatili siyang nakaluhod sa pagdarasal, tuluyang hindi pinapansin ang malalakas na sirena ng mga kotse pulis na dumating at mabilis na pinalilibutan ang lugar ng mga kumikislap na ilaw. Sa ibang lugar, isang higanteng bag na puno ng kumikislap na mga gintong bar ang nahulog na may malakas na tunog habang inuutusan ni Daesung ang libro na simulan ng kumain. Walang sinayang na oras, ang nakakatakot na monster book ay inunroll ang napakalaking dila nito at agad na pinaloob ito sa napakamahal na bag na parang kumakagat ng merienda. Si Daesung ay simpleng bumantong hininga sa pagkatalo at umiling, malinaw na sawa na sa kakaibang pagkahumaling ng libro sa ginto. Ang monster book ay sumagot na mas masarap ito kaysa sa mga nilalang na kinain nito dati, at nagtataka kung bakit hindi ito binigyan ng ganoong masarap na pagkain ng dating may-ari nito. Nagbago ang vibe ni bro nang maging seryoso siya at humiling na malaman kung saan napunta ang orb na nilikha ng libro. Bilang tugon, bumukas ang monster book at mabilis na nag-flip ang mga pahina nito bago tumigil sa pahina na kailangan nito, na nagpapalabas ng isang sinag ng liwanag na tumataas diretso sa langit. Ipinapalam nito sa Demon King na ang orb na hinahanap nila ay talagang nasa malapit na lugar, habang si Daesung ay nakatayo roon na naglalabas ng purong drip energy.
Sa punong tanggapan ng World Hunter Association sa Dejin, isang maliit na kalihim ang lumapit upang sabihin sa chairman na isa sa mga ninakaw na orb ay na-activate sa loob ng bansa, na agad niyang pinagsabihan at tinanong kung bakit walang nagulat sa kanya tungkol dito ng mas maaga. Ininform siya ng babae na walang pinsala sa anumang estruktura at ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan, kasama na ang insidente kagabi, habang ang chairman ay nakahanap ng interes at tinanong kung ang insidente ay nangyari sa loob ng management zone, ngunit mabilis na nilinaw ng sekretarya na ito ay talagang nangyari sa isang pampublikong lugar, na nagdulot ng pagkamangha sa kanya, at pagkatapos ay tinanong kung may kinalaman ba ang Daesung dito. Lalo siyang nagulat nang marinig na ang may kagagawan ay isang random na babae na nag-aangking miyembro ng Heavenly Mother Church. Ulit-ulit ng chairman ang sinabi niya na parang sinusubukan niyang intindihin ito at agad na nag-focus. Samantala, sa silid ng pagsusuri, lumingon ang branch manager kay Kim at tinanong kung nakuha na ang resulta ng pagsusuri para sa kakaibang babaeng iyon. Sumagot si Kim na ang mga resulta ay walang ipinapakitang kahit ano na espesyal at itinuro na siya ay isang karaniwang tao lamang na nagtuturo sa paaralan. Ang branch manager ay mukhang labis na naguguluhan na ang isang sibilyan tulad niya ay makakapag-clear ng gate ng walang kahit anong hunter skills at humarap sa manager upang ipaalam na mayroon siyang buong pahintulot na maghukay ng mas malalim, na agad namang sinang-ayunan ng manager ng walang pag-aatubili. Sa labas ng test chamber, taos-pusong pinasalamatan ni Kim ang babae sa pagtulong na mailigtas ang maraming sibilyan, ngunit ang babae ay nagdikit ng kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin na pagpalain din ng inang makalangit si Kim, gamit ang kanyang buong pangalan na parang kilala na niya ito mula pa noong kindergarten. Agad na inayos ng manager ang kanyang salamin at naging alerto, nagtataka kung aksidente ba niyang naibulalas ang kanyang pangalan nang hindi niya namamalayan. Sa isang gusaling parang simbahan, malalakas na sigaw ang umaabot sa kalsada habang ang mga tagasunod ng kulto ay masigasig na sumisigaw ng pangalan ng inang makalangit. Isa sa mga lider nito ang nagkalat ng propaganda na ang kapayapaan ngayon ay pansamantala lamang, at ang mga mangangaso ay malapit nang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang sakupin ang mundo. Itinataas ng masa ang kanilang mga kamao sa hangin, sumisigaw ng bawat posibleng lahing insulto sa mga mangangaso, habang sinisisi ang malas na nagbigay sa kanila ng pagiging karaniwang, walang kapangyarihang tao. Pinakalma ng lider ng sermon ang mga tao at tiniyak sa kanila na ang martilyo ng katarungan ay sa kalaunan ay wawasak sa mga mangangaso, habang ang inang makalangit ay paprotektahan silang lahat. Binuksan ni Kim ang switch sa kanyang utak at agad na napagtanto na ito ay walang iba kundi isang textbook na kulto. Ang parehong babae mula kanina ay nagtanong kung nararamdaman na ni Kim ang kapangyarihan, at pinatotohanan na makakakuha siya ng malaking kapangyarihan sa lalong madaling panahon, na siya namang tinanguan lang ni Kim. Biglang nagbago ang sitwasyon nang biglang inalis ng lider ng sermon ang kanyang belo at inutusan ang lahat na tumayo para sa banal na chant ng langit. Ang utak ni Kim ay naging alerto nang makilala niya ang lider ng sermon na walang iba kundi ang tagapagpatupad ng kulto na si Yunmi, at napagtanto niyang kailangan niyang i-report ito kaagad. Pero bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kamay na dumapo sa kanyang balikat, habang ang baliw na babae sa tabi niya ay nagsimulang sumigaw ng malakas kasama ang mga tao, na nagdulot ng panginginig kay Kim. Bago pa siya makapag-react, may isang bagay na tumama ng malakas sa likod ng kanyang ulo, at bumagsak siya sa lupa na tuluyang nawalan ng malay habang ang mga taga-sambo ng kulto ay dahan-daang lumalapit sa kanya, patuloy pa ring umaawit ng may nakakatakot na tindi habang tinatawag siya upang matanggap ang biyaya ng makalangit na ina. Habang lumalakas ang chant, bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan, halos hindi na makapag-isip habang ang isang pulutong ng mga walang isip na zombie ay tuluyang lumalapit sa kanya. Bago pa man tuluyang magdilim ang lahat, isang kakaibang boses ang umuukit sa kanyang isipan, sinasabing buksan niya ng malawak ang kanyang bibig dahil ang makalangit na binhi ay ibibigay na sa kanya, na magbubukas ng isang nakatagong kapangyarihan na matagal nang natutulog sa kanya. Mamaya, biglang nagising si Kim na nakadilat ang mga mata at halos lumabas na sa kanilang mga saksakan. Ganap na nagulat sa nangyari at agad na nagsisigaw at nagwawala na parang baliw. Kumbinsido na ang pag-atake ng zombie ay nangyayari pa rin sa totoong oras. Habang pinapanood siyang naguguluhan sa takot, tanong ng kanyang nasasakupan kung siya ba'y nalalasing o kung ano, na lalong nagpalito sa kanya habang tinitingnan ang paligid at biglang nagtanong kung paano siya napunta sa loob ng sasakyan. Sa isang naguguluhang ekspresyon, sumagot ang babaeng driver na medyo weird na hindi niya maalala, dahil ayon sa sabi, naglakad siya palabas ng simbahan mag-isa pagkatapos niyang sabihin na hindi siya maganda ang pakiramdam.
Habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, pinipilit ni Kim na alalahanin ng eksakto kung ano ang nangyari. Pinipilit niyang alalahanin, sinusubukang unawain ang kakaibang alaala, at bigla na lang siyang nagkaroon ng ideya. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na pinindot ang screen, tinawagan ang branch manager na si Ki Hong. Ang boses niya ay matatag ngunit puno ng tensyon habang iniulat ang nakita niya, si So Yun-mi, isa sa kanila, nakatayo sa harapan na parang siya ang namumuno, nagbibigay ng buong sermon na parang siya ang pangunahing tauhan sa simbahan ng banal na ina. Narinig ni Ki Hong ang mga salita at natigilan, labis na naguluhan sa ideya na ang isang tagapagpatupad mula sa kanilang panig ay maaaring kasangkot sa ganitong bagay. Tinanong niya ulit siya, pinipilit na tiyakin na hindi siya nagkakamali tungkol sa nakita niya.